May mga biyahe na hindi dapat tinatanggap. Mga pasaherong hindi mo dapat sinusundo. Mga tawag sa gabi na mas mabuting hindi mo sinasagot. At mga taong sa unang tingin ay normal lang, pero hindi pala tao. Sa isang bayan sa Visayas, may matagal ng kwento ang mga taxi driver. Isang babae raw ang bigla na lang sumusulpot tuwing gabi ng ulan. Nakaputi, tahimik, at palaging gustong magpahatid sa isang lugar kung saan halos wala ng taong nakatira. Marami na raw ang nakapagpasakay sa kanya. Pero kakaunti lang ang ligtas na nakakauwi. Dahil ayon sa mga matatanda, kapag ikaw lang ang nakakakita sa babaeng iyon, hindi ka na niya basta pakakawalan. At ang kwentong maririnig mo ay tungkol kay Nico, isang taxi driver na nagkamali ng pasaherong sakay niya ay hindi pala nakikita ng ibang tao. Taong 2019. Sa isang bayan sa Iloilo, kilala si Nico bilang masipag na taxi driver. 29 na taong gulang. Tahimik. Mahilig sa night shift dahil mas malaki raw ang kita. Sanay na siya sa iba't ibang klase ng pasahero. Mga lasing, mga galing airport, mga umiiyak matapos makipaghiwalay. Pero isang gabi ng Oktubre, may naisakay siyang hindi niya malilimutan habang buhay. Malakas ang ulan noon. Yung tipong halos hindi mo makita ang kabilang lane. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan. At kakaunti na lang ang sasakyan sa kalsada. Bandang 11:00 ng gabi, nagdesisyon na si Nico na uuwi na matapos ang isa pang booking. Pero habang dumadaan siya sa lumang highway papuntang bayan, may nakita siyang babae sa gilid ng waiting shed. Mag-isa, nakaputing damit, at nakayuko habang nakatayo sa ulan. Noong una, dumaan lang siya. Pero maya-maya, parang may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Para bang may bumubulong sa isip niya na bumalik. Kaya napahinto siya. Dahan-dahan niyang iniatras ang taxi. Pagkabukas ng bintana, mahina siyang nagsalita. "Miss, sasakay po kayo?" Dahan-dahang nag-angat ng mukha ang babae. Maputla. Sobrang putla. At basa ang buhok nito na tila matagal nang nakababad sa ulan. "Pwede po bang magpahatid?" Mahina ang boses. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan. "Saan po?" "Sa Barrio Agbari lang po."
biglang nanlamig ang batok ni Nico. Narinig na niya ang lugar na iyon noon. Isang baryong bihira ng puntahan ng tao. May mga abandonadong bahay. At kung ano-anong kwento tungkol sa pagkawala ng mga biyahero. Pero dahil naaawa siya, pinapasok niya ang babae sa taxi. At doon nagsimula ang bangungot. Tahimik ang biyahe. Tanging tunog lang ng ulan sa bubong ng taxi. At mahinang ugong ng makina ang maririnig. Pero habang tumatagal, parang unti-unting lumalamig ang loob ng sasakyan. Hindi normal na aircon na lamig, kundi iyong lamig na parang may nagyayelong hangin na dumidikit sa balat mo. Napansin ni Nico, kahit malakas ang ulan sa labas, walang bakas ng tubig ang upuan ng babae. Parang hindi ito nabasa. Sinubukan niyang makipag-usap. Taga saan po kayo? Tahimik. Ilang segundo muna bago sumagot ang babae. Dito lang po. Mahina. Parang pagod. Maya-maya, naamoy ni Nico ang kakaibang amoy. May kakaibang bango ng sampagita, hamog at sariwang kagubatan matapos ang ulan. Parang amoy ng isang lugar na hindi dapat napupuntahan ng tao. Napakunot noo siya. At nang sumilip siya sa rearview mirror, doon siya natigilan. Kita niya ang likod na upuan. Kita niya ang bintana. Pero walang refleksyon ang babae. Parang walang taong nakaupo roon. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Muli siyang sumilip. Wala pa rin. Pero ramdam niyang may tao sa likod. Ramdam niya ang malamig na presensya. Kuya, napakilos ng bigla si Nico. Napakalapit ng boses. Parang katabi niya lang. Malapit na po ba tayo? Hindi agad siya nakasagot. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nakaramdam siya ng totoong takot. Habang papalapit sila sa Baryo Agbari, lalo pang dumilim ang paligid. Wala ng street lights. Wala ng ibang sasakyan. At maya-maya, napansin ni Nico na sobrang tahimik na. Walang tunog ng kuliglig. Walang aso. Walang hangin. At ayon sa matatanda sa Visayas, kapag biglang nanahimik ang paligid sa gabi, may kung anong nilalang sa malapit. Biglang nagloko ang dashboard ng taxi. Kumikislap ang ilaw. Namamatay ang radyo.
at unti-unting bumabagal ang makina. Hindi maganda to. Mahina niyang bulong. Maya-maya, tuluyang namatay ang sasakyan. Huminto sila sa gitna ng madilim na daan. Paulit-ulit niyang sinubukang i-start ang makina. Ayaw. At doon niya narinig ang mahinang paghikbi ng babae sa likod. Umiiyak. Dahan-dahan siyang napalingon at halos mawalan siya ng hininga. Nakatungo ang babae. Pero ngayon, mas mahaba na ang buhok nito. Halos natatakpan na ang buong mukha. At mula sa dulo ng buhok, may tumutulong tubig. Kuya? Mahina nitong bulong. Bakit hindi mo ako makita sa salamin? Hindi makapagsalita si Nico. Pakiramdam niya, kapag tuluyan siyang lumingon, may makikita siyang hindi na niya kayang kalimutan habang buhay. Biglang bumukas mag-isa ang radyo ng taxi. Puro static. Pero maya-maya, may narinig siyang mahinang awitin. Parang lumang kundiman. Kasabay noon, kusang umandar ang taxi. Hindi niya inaapakan ang silinyador. Pero dahan-dahan itong umaandar papunta sa masukal na bahagi ng baryo. At sa dulo ng daan, kita siyang lumang bahay. Pulok na kahoy, sirang bubong, at napapalibutan ng napakalaking puno ng balete. Pero may ilaw sa loob. Mahina, tilaw, parang kandila. Tiyan lang po. Huminto ang taxi. Hindi gumagalaw si Nico. Hindi rin siya lumilingon. Pero maya-maya naramdaman niyang bumukas ang pinto sa likod. Kasunod noon, wala na ang malamig na presensya. Dahan-dahan siyang sumilip sa rearview mirror. Wala na ang babae. Tahimik ang paligid. Pero bukas ang pinto ng lumang bahay. At mula sa loob, may mga aninong gumagalaw. Parang may naghihintay. Napaatras si Nico. Pero bago pa niya ma-start ang taxi, may matandang babae na biglang lumabas ng bahay. Nakaputi rin, maputla, at nakangiti. Salamat sa paghatid, iho. Mahina nitong sabi. Matagal na siyang hindi nakakauwi.
Nanigas si Nico. Ano pong ibig ninyong sabihin? Unti-unting nawala ang ngiti ng matanda. At Ishwi, bulong nito. Dapat huwag ka nang bumalik. Biglang sumara ang pinto ng bahay. At kasabay noon may narinig siyang sigawan mula sa loob. Maraming boses. Parang may humihingi ng tulong. Nagising si Nico kinaumagahan sa loob ng taxi. Nasa gilid na siya ng highway. Basang-basa. Nilalagnat. At mag-isa. Nang ikwento niya ang nangyari sa kapwa niya taxi drivers, biglang natahimik sila. May isa roong senior driver na tila namutla. Atin na naman siyang nakita. Bulong nito. Doon niya nalaman ang alamat. Noong dekada 80 raw, may babaeng nalunod sa ilog malapit sa Barrio Agbari. Araw sana iyon ng kasal niya. Pero hindi siya sinipot ng lalaking mahal niya. Sa sobrang hiya at lungkot, tumakbo raw ito habang bumabagyo. At kinabukasan, natagpuan ang katawan niya sa ilog. Mula noon, nagpapakita raw ito sa mga biyahero tuwing maulan ang gabi. Pero may isang detalye na pinakanakakatakot. Hindi raw siya nakikita ng ibang tao. Kapag ikaw lang ang nakakakita sa kanya, ibig sabihin, pinili ka na niya. At ayon sa matatanda, hindi raw natatapos sa isang sakay iyon. Babalikan ka raw niya. Paulit-ulit, hanggang sa sumama ka na sa kanya. Habang nagsasalita ang matandang driver, dahan-dahang nanlamig si Nico. Dahil sa labas ng terminal, nakita niya ang babae. Nakatayo sa ulan. Tahimik. At nakatingin lang sa kanya. Mula noon, iniiwasan na ni Nico ang night shift. Kapag umuulan, hindi na siya bumibiyahe. Pero gabi-gabi, naririnig niya pa rin ang mahinang katok sa bintana ng apartment niya. At tuwing sisilip siya, naroon ang babae. Basa ang buhok, maputla, at nakangiti. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting namayat si Nico. Hindi na makatulog. Dahil tuwing ipipikit niya ang mata,
Napapanaginipan niya ang lumang bahay sa ilalim ng malaking puno ng balete sa bayan ng Agbari. At may mga gabing nagigising siyang basa ng tubig ilog ang sahig ng kwarto niya. Hanggang isang gabi nawala siya. Natagpuan lang ang taxi niya sa parehong waiting shed kung saan niya unang nakita ang babae. Bukas ang makina. Nakabukas ang ilaw. Pero walang tao sa loob. At hanggang ngayon, may mga taxi driver pa rin sa Visayas na nagsasabing may babaeng sumasakay kapag maulan ang gabi. Tahimik lang daw ito. At palaging nagtatanong ng, pwede po bang magpahatid? Pero ayon sa matatanda, kapag ang pasahero mo ay walang refleksyon sa rearview mirror, kang lilingon. Dahil baka ang makita mo, hindi na tao. At baka hindi ka na rin makauwi pagkatapos ng gabing iyon.